Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanlibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ang kanyang mga bayan para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programang The Kingdom of God sa palatuntunang consummatum est, na ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na consummatum est sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon ni Kristo na mula nang nagkasala si Adan. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang mga gawang ginawa at sa ika-7,000 taon siya ay nagpapahinga. Gayon din sa pangalawang sanlinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili nang sa gayoy hindi maibalik ang nangyayari ni Adan, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adan ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nagkasumpong ng katuwiran ng Diyos. The Kingdom of God. Labaw sa tanan, agi og sugo sa maayong pamatasan, ako mangayo og katahuran sa atong labaw nga magtutudlo sa gingharian sa Dios, His Majesty Supreme King Pilimon Ondok Riambunansa, o Founder Chairman President sa The Kingdom of God, Founder Chairman President sa The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation and PDDMC Company, o sa Spiritual Mother, ang mga nanay, mayong udto, mayong buntag, sa mga 12 ka mga anak ni mahal na hari, maayong buntag, o ang mga kapanalig nga 12 ka mga apostols bilang regional, o ang akong pagtahod o pagrespeto sa atong Chairman President sa The Kingdom of God nga si mahal na Prince Rocky Y. Riambunansa. May buntag, mga Prince. May unto. Ingon usab sa mga 70 prophet, sa mga probinsya, mga ebanghelista sa mga munisipal, mga pastor sa barangay, o mga guro, mga hari, reyna, princess, at mga prinsipe sa The Kingdom of God, maayong buntag, o mga coordinator sa deuterium, beneficiaries, o mga membro sa The Kingdom of God, maayong buntag kanatong tanan, mga kaigsuonan, Luzon, Visayas, Mindanao, no? Hanggang sa ang sulok sa lugar ng ating bansang Pilipinas, maayong buntag kanatong tanan, mga taga Kingdom of God. Sa naghatag o kinabuhi sa atong programa sa radyo DXBD 101.3 FM, The Voice of the Pitan. Ang atong mga regional apostol
ni mahal na Hari, Supreme King, Pilimon Undok, ang ating mga regional, ating bigyan ng pasalamat, sa Region 2, si Hari Edgar Legotom, no? Sa Region 5, Wilbert Bermog, Region 6, Hari Florentino Campilan, and Region 7, Hari Giovanni Siyaris. Region 8, Hari Juanito Macalisang. Region 9, Hari Felix Prosiso. At Region 10, Hari Richard Prosiso. And Region 11, Hari Jerome Jesus Ligoto. Region 12, si Hari Binancio Kilap-Kilap. No? Mao kana sila ang naghatag kinabuhi sa atong programa sa The Kingdom of God. Diri sa atong radyo sa DXBD, maigso no. At atong pasalamatan din ang mga nag-sponsor sa atong programa sa Gingharian sa Dios sa Region 11, no? Si Prinsipe Jopet Legotong sa provincial leader po, no? At si Reina Cristina Menyano, Reina Fiorencia Villaflor, Hari Alan Remulisan, and Prince Gary Kanaog, Hari Pridi Ilagan, Reina Jacinta Molina. Sa Caraga region, region sa pangunguna ni Bishop, no? Pangunguna ni Bishop Ramil Morales, President ng Church of God Wisdom and His Living Spirit Incorporated. Mga igso, no? Yan po ang pari na kauna-unahang pumasok sa ating samahan sa Kingdom of God. Siya, may igsoon, Puting Bato, Kabadbaran City, Agusan del Norte. Mga igsoon. Ito, si Reina Lili Consikol, municipal leader ng Butuan City. Si Prince Gilbert Lehinan, barangay leader ng Kabadbaran. Reina Merly Escobedo, barangay leader ng Kabadbaran din. Kaigsonan, no? Ating bigyan ng hatagan natin sila o sa Region 3 sa Region 3. Pasalamatan natin po ang mga nag-sponsor. Si Haring Giovanni sa Siyares, regional leader ng Region 7. No? Si Hari Madim. At ang mga nag-sponsor ito, si Haring Madim George, provincial leader Negros Occidental. Hari Rogelio Reganyon, provincial leader Negros Occidental din. Si Hari Abilino Alcantara, provincial leaders Negros Oriental. Hari Carlos Pinisiba, municipal leader Capiz, sa Capiz City, Negros Occidental. Occidental. Hari Jose, si Hari Benji Montesino, barangay leader Burgos, Capiz City. Hari Robert Montesino, barangay leaders Burgos, Capiz City. Si Hari Roland Pelinio, barangay leader din. Hari Jeffrey Mata, barangay leaders Himay-Malan City. Hari Jose Pinisiba Jr., no? Barangay leaders Nabalian, Himay-Malan. Nabalian siguro. Negros Occidental. Hari Dani Gargolis, barangay leaders. Hari GC Bordago, barangay leaders. And Hari Danilo kay barangay leaders. Sa Region 9, no, atong bigyan ng pasalamat sa Region 9 na mga nag-sponsor. Provincial leader Sambuanga del Norte, Reina Margie Cagais, municipal leader
Prince Ori Cagais, Provincial Leaders, Miss Samis Occidental, Hari Joel Dagudug, Provincial Leader, Hari Aserwin Dagudug, Provincial Leader, Prince Jodisa Dagudug, Municipal Leader, and Prince Lowe Dagudug, Municipal Leaders, and Prince Dib Dagudug, Municipal Leaders, and Raina Margie Cagais, Municipal Leaders din mga kaigsuunan. Mao katong atong mga haligis saging harian sa Dios na walang sawang sumuporta sa ating programa sa The Kingdom of God din sa atong istasyon sa DXBD 101.3 Migson. Og akong ihatag sa atong regional director ang mamumulong ngayong adlaw, no? Siya po ang magpaliwanag sa mga oras natin dito sa alas 11 hanggang sa alas 12 na si Haring Edgar Legoto Maigsoon. Okay, maraming salamat sa ating anchorman, si Hari Primo Prosiso, isa sa mga provincial leaders ng Sambonga del Norte. Mga kapatid, sa ngalan ng ating dakilang guro, ang aming mahal na Supremo, na siyang nagtatag sa kaharian ng Diyos dito sa Pilipinas para sa buong mundo. Ito yung The Kingdom of God in the New Jerusalem. Walang iba, mahal na Hari Filimon Undok Riambunansya. At ganoon din sa ating mga spiritual mothers, ang ating mga mahal na Reyna, sa buong pamilya ng ating mahal na Hari Filimon. At sa pamunuan ngayon sa kaharian ng Diyos sa katauhan ni mahal na Prinsipe Rocky Ibanez Riambunansya, na siya ring Chairman President ng The Royal Alpha Omega Trading Corporation. At ganoon din sa ating Chairman President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Sa lahat ng aking mga kasamahan sa bawat rehiyon, sa lahat ng mga provincial leaders, municipal down to barangay, at sa lahat ng mga nagsuporta at nagsubaybay sa ating programa dito sa DXBD, The Voice of the Pitan, sa palatuntunang Consumatum Est, isang mapagpalang araw at oras sa ating lahat. Mga kapatid, ang ating talakayin ngayon ay ang istorya ng Diyos sa daigdig tungkol sa kanyang pagtatag sa kaharian ng Diyos. Para po natin maintindihan ng maayos kung ano nga ba itong kaharian ng Diyos, ito po ay ang divino gobyerno ng Diyos. Hindi po ito isang relihiyon na ayon sa pagkaintindi ng iba. Hindi rin po ito isang sekta. Ang The Kingdom of God ay non-religion, non-sectarian, non-political, non-racial, at non-profit. Sa makatuwid bagay, ito po ay gobyerno ng Diyos. Divino gobyerno ng Diyos na sa ating panahon ay pinagkaloob at ito po ay nag-umpisa na sa dahan-dahan na pamamaraan sa sistema na naayon sa panukala ng ating Diyos. Para makilala ang bansang Pilipinas ayon sa hula, matagal ng hula sa panahon pa ni Propeta Daniel, habang ang mga anak ni Israel ay naging bihag pa doon sa bansang Babylonia. Doon ito pinakita kung ano ang magaganap sa darating na panahon, at ito na po sa kasalukuyan. Na kung balikan po natin palagi na mayroon lamang 5 bahagi ang larawan, na ito ay nangangahulugan sa 5 mga bansa na maging hari sa buong mundo. Unang-una, yung bansang Babylonia, tapos na po yun. Pangalawa, yung bansang Medo-Persia. Pangatlo, yung bansang Grisya. Pang-apat, bansang Roma. At ang panglima, ito yung bansa na nabigyan ng ating Panginoong Hesukristo ng kaharian ng Diyos, nang ito'y kanyang kinuha mula sa mga Hudyo doon sa bansang Israel, lalong-lalo na
sa sentro ng panggobyerno ng Diyos o kaharian ng Diyos sa Jerusalem. Kinuha ito ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat hindi sila naniwala na siya yung hari sa kaharian ng Diyos sa bansang Israel na matagal nilang hinihintay. Dahil sa ganon na pangyayari ay kinuha niya ang kaharian ng Diyos at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Hindi po pinangalanan ng ating Panginoong Hesukristo kung anong bansa ang nabigyan, kaya ito po ay naitago. So ang bansa na ito, kailangan nating hanapin at hindi po natin ito matagpuan o mahanap sapagkat hiwaga ang paghanap sa kaharian ng Diyos, lalong-lalo na sa isang bansa. Kung walang makapagsasabi sa atin, kung walang makapagpahayag kung anong bansa nga ba ito. Kaya nga ang Diyos, sa buong mundo, sa dami ng mga saling lahi mula kay Adam hanggang sa last Adam, meron lamang 4 na mga saksi, hindi po 5. Ininawin ko lang po na hindi po kami nagsasabi o nangangaral na merong 5 mga saksi. Batay sa mga paratang ng mga ibang tao na nangaral daw tayo ng 5 mga saksi. Mali po yun. Yung 4 na mga saksi at ano naman ang pagsaksihan mga kapatid? Ang pagsaksihan nito ay ang tungkol lamang sa natagong Jerusalem o Jerusalem na siyang sentro ng pamunuan ng kaharian ng Diyos. At titingnan po natin kung sino-sino nga ba itong 4 na mga saksi na tinaguriang mga pinahiran ng langis na ayon sa Apokalipsis na may 2 olibo at 2 kandiliro. So 2, ibig sabihin 4 silang lahat. Na ang mga saksing ito ay siyempre may katawan. Anyong tao, kasangkapan ng Espiritu ng Diyos. Ito yung mga 4 na saksi, pinahiran ng langis o sugo o Mesiyas o Kristo na ang Espiritu ng Diyos ay tumatahan sa bawat katawan na ito. Na anong una, para mahanap na yung kung nasaan na nga ba ang tahanan ng Diyos dito sa daigdig nang ito'y inalis ng Diyos mula sa isang lugar na napalibutan ng 2 ilog, Tigris at saka Euphrates. Nangyari ito noon sa lumang Mesopotamia na nandoon yung pinakaunang tahanan ng Diyos. Isang banal, pinakaunang banal na lugar sa buong mundo sapagkat doon ang Diyos nanirahan. Doon ang Diyos nagpahinga. Doon sa loob ng Mesopotamia, doon sa Garden of Eden. Kaya nung nagkasala ang unang tao na pinasukan ng banal na Espiritu ng Diyos, ay tinago ng Diyos ang kaniyang mga plano. Hindi na nalaman ni Adam kung ano ang mga bagay na darating, kung ano ang mga sukat ng panahon patungkol sa pagtatag ng kaharian ng Diyos sa isang bansa ayon sa hula o mga propesiya. Kaya nung nawala na ang tirahan ng Diyos, lumipas ang maraming mga panahon, maraming mga henerasyon sa pang 20th generation na nilipat ng Diyos ang kanyang tahanan mula sa Mesopotamia o lumang Mesopotamia doon na sa isang lugar na tinawag na lupang pangako. Ibig sabihin, yung tunay na tirahan ng Diyos dito sa daigdig ay sa isang lupain. Kung lupain man ang lumang Mesopotamia,
meron ding lupain, ibang lupain na pinangako ng Diyos na doon siya titira. Kaya yon ang lupain na pinangako ng Diyos mula pa man sa ating pinakaama na si Abraham. Sinabi ng Diyos sa kanya habang si Abraham ay nananatili pa sa sa Mesopotamia, sinabi ng Diyos na Abraham, pumunta ka sa lupa na pinangako ko sa iyo. Sinong nangako? Ang Diyos. Anong purpose sa lupain na yan? Yon ang maging mana ng mga anak o mga susunod na henerasyon ni Abraham, sapagkat doon sa bansa na yan, itatag ang kanyang gobyerno sa tamang panahon. Kaya yung hiwaga po ng lupang pangako, kung anong meron sa loob ng lupang pangako, kaya dumating ang unang saksi sa mga apat na mga saksi sa katauhan ni Jacob na siyang si Israel. Siya ang unang saksi kung nasaan na ang tahanan ng Diyos, kung nasaan na ang bahay ng Diyos na wala na doon sa Mesopotamia. Nasa loob na ng lupang pangako na tinawag ni Jacob na Bethel, sapagkat ang salitang Beth ay bahay at ang El ay Diyos o bahay ng Diyos. Kaya gumawa si Jacob ng isang palatandaan. Yung palatandaan na hindi masisira sa pag-ikot ng panahon. Isang bato ang kanyang itinayo at binuhusan ng langis. At siya ay nagdeklara na ang batong ito ay magiging bahay ng Diyos. Hindi pa nga nakita yung tunay na anyo ng bahay ng Diyos. Meron ng pundasyon ang bahay ng Diyos. Yung bato na pinahiran ng langis. Malaking hiwaga po yun pag pinahiran ng langis. Na hindi po may tayo ang bahay ng Diyos sa isang ordinaryong tao, maliban lamang kung siya ay tunay na pinahiran ng langis ng Diyos. Maging hari sa kaharian ng Diyos. Isang hari ang pwedeng magtayo sa bahay ng Diyos. Yun po ang tipan ng Diyos doon kay Jacob. At ano pa ang kanyang tipan? Na mula kay Jacob lalabas ang mga hari. Ibig sabihin, si Jacob ay ama ng mga hari. Si Jacob ang pinagbigyan una ng kaharian ng Diyos noon, na binago ang kanyang pangalan ay naging Israel pagkatapos ng 430 years ng pagkaalipin ng mga anak ni Israel. Pinabalik sila doon sa lupang pangako. Anong purpose ng Diyos? Upang maging isang bansa ni Jacob, maging isang bansa na Israel, sapagkat ang tipan ng Diyos na sa ganitong pangalan ay tinawag ang Diyos. Paano tinawag ang Diyos? Sa anong pangalan? Sa bansagon, sa pangalan, sa titulong Israel. Kaya doon pinagkaloob ang kaharian ng Diyos. Ngunit hindi man magkahiwalay ang Diyos at ang kanyang kaharian. Saan nakatira ang Diyos noon? Wala na sa Mesopotamia. Nandun na sa lupang pangako. Kaya naitayo ang bahay ng Diyos sa panahon na ni Hari Solomon, isang pinahiran ng langis. Isang Mesiyas, isang sugo ng Diyos para maitayo ang bahay ng Diyos. Kaya lumipas ang maraming mga panahon, ang Jerusalem ay naging pundasyon ng kapayapaan sa buong mundo. Sapagkat ang tunay na kahulugan ng Jerusalem, pundasyon, yung bato na inilagay, pinahiran ni Jacob ng langis, yon ang pundasyon ng kapayapaan.
Ibig sabihin, mga kapatid, ang kaharian ng Diyos, ang siyang pundasyon ng kapayapaan sa buong mundo, sapagkat ang Diyos ay hindi siya Diyos ng kaguluhan. He is not a God of chaos. He is a God of peace, prinsipe ng kapayapaan. Pundasyon ng kapayapaan. Kaya kung tayo'y mag-claim na tayo'y mga anak ng Diyos, alalahanin po natin ng ating spiritual mother ayon sa banal na kasulatan na ang ating ina na siyang nasa taas ay ang Jerusalem. Ano ibig sabihin ng Jerusalem? Pundasyon ng kapayapaan. Kaya ang mga tunay na mga tagapagmana ng kaharian ng Diyos ay peace-loving people. Hindi po yan nagbigay ng mga kaguluhan. Kahit guluhin mo man ng kanilang mga diwa, ay mananatili pa rin sa bawat sarili ang kapayapaan ng isip, kapayapaan ng damdamin, sapagkat yan ang palatandaan na ang Diyos ay kasama doon sa mga kanyang mga anak na peace-loving people. Kaya ganyan ang tunay na hangarin ng kaharian ng Diyos. Para mawala na yung mga iba't ibang kaguluhan sa iba't ibang mga bagay na pinagdidibatihan ng mga iba't ibang mga nasa pananampalataya. Kaya ang buong katotohanan ay ipinagkaloob sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng apat na mga saksi. Unang-una si Jacob. At lumipas ang maraming mga panahon na pinatunayan na ang Jerusalem ay bahay ng Diyos na tinawag ni Panginoong Jesucristo na Ama, bahay ng aking Ama ayon sa kanyang mga salita. Nang Jerusalem ay tunay na bahay ng Diyos. Si Panginoong Jesucristo na siyang sugo, pinahiran ng langis, ay ang pangalawang saksi sa bansang Israel. Na yung Jerusalem ay bahay ng Diyos. Banal na syudad. Isang syudad na pinanggalingan ng tunay na aral ng Diyos. Doon sa banal na syudad, manggagaling ang magandang balita para sa mga panukala ng Diyos. Ngayon, kinuha man ni Kristo ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, yung diwa ng tahanan ng Diyos, yung diwa ng kaharian ng Diyos na siyang kapangyarihan ng Diyos ay wala na rin sa bansang Israel. Sapagkat ito'y kinuha ng pangalawang saksi sa katauhan ng Panginoong Jesucristo at ibinigay sa isang bansa. At kailangan sa bansa na yan lalabas ang pangatlong saksi upang saksihan ang hiwaga kung nasaan na ang bahay ng Diyos. Kasi mag-umpisa ang pamumuno sa kaharian ng Diyos sa sariling tahanan o bahay ng Diyos, na noon ay nasa lupang pangako. Kaya nawala na yung diwa ng lupang pangako sa Israel. Kaya yung pangatlong saksi sa daigdig, pinadala ng Diyos sa katauhan ng ating dakilang Ama, ang ating mahal na Dr. Jose Protasio Rizal, nang siya'y dumating dito sa dapitan noong July 17, 1892, sa alas 7 ng gabi, sinaksihan niya na Mindanao lupang pangako. Yun po ang lupang pangako noon sa bansang Israel. Kaya maraming mga lihim
na pinapahayag ng ating dakilang Dr. Jose Protasio Rizal na ang tahanan ng Diyos na noon ay nawala sa Mesopotamia, dito babalik sa bansang Pilipinas na mayroong lupang pangako dito sa Mindanao. Kaya anong maging kasunod? Anong meron sa lupang pangako? Sapagkat doon ay itatag ang kaharian ng Diyos sa lupang pangako, kailangan darating na yung pinakalast, yung pang-apat na saksi sa daigdig upang saksihan na kung saan yung lupang pangako, yan ang bagong Jerusalem. Walang iba ang nakaganap. Ang aming dakilang guro lamang ang siyang mahal na supremo nagtatag ng kaharian ng Diyos. Walang iba, mahal na Hari Filimon Undok Riampunan siya. Kaya ganap na ang apat na mga saksi. Ngayon, kung ganap na ang apat na mga saksi, ano na naman ang panukala ng Diyos? Naitatag na ang kaharian ng Diyos. 1982, July 27, yan ang katuparan sa hula ni Daniel na sa mga araw na yaon ng Diyos sa langit ay magtatag ng isang kaharian na mananatili magpakailanman. Ito na po yung pinapangaral namin, yung kaharian ng Diyos dito sa bansang Pilipinas, sa bagong Jerusalem. Kaya ayon ni mahal na rin Filimon Undok Riampunan siya na pinakita ng Diyos na ang bagong Jerusalem ay si Jacob. Sino si Jacob? Si mahal na rin Filimon Undok Riampunan siya. Kaya siya yung bagong Jerusalem. Ang kanyang wisdom ay siyang pundasyon ng kapayapaan para sa buong mundo. Kaya naghanap siya ng 12 mga alagad para maturuan, maging kanyang disciples para sa pangangaral ng kaharian ng Diyos. Para magiging mga pundasyon sa bagong Jerusalem na noon ay pinangakuhan ni Panginoong Hesukristo. Na sinabi niya, sa panibagong lahi, pag-uupo ng anak ng tao, kayo, yung mga 12 apostoles, ay magsisiupo din sa 12 trono at maghuhukom sa 12 angkan ni Israel. Sapagkat si Kristo sa kanyang pagbabalik ay siya'y hukom, kaya binigyan din niya ng karapatan, otoridad at kapangyarihan ng kanyang 12 mga alagad na maging hukom. Kaya ano yung maging hukom? Batay lang din sa katotohanan, yung buong katotohanan. Yung laban sa mga kasinungalingan na binabato ng mga tao tungkol sa mga mangangaral sa kaharian ng Diyos. Nagwagi na po ang ating dakilang guro. Ang kaniyang pagwagi ay kasama tayo doon. Kaya kung sino man ang mga tao na maninira sa mga pinag-utusan ng Diyos, ay Diyos na po ang kalaban ninyo. Kaya kami, mahinahon lang sa aming sarili kung meron mang mga hindi magandang salita galing sa mga tao. Alalahanin po natin, mga kapatid, na ang mga tao ay sinabihan ni Kristo na mga Diyos. Bakit ang mga tao ay mga Diyos? Sapagkat nasa atin yung 7 espiritu ng Diyos. Pumasok sa tao, pumasok sa mga tao yung 7 na mga espiritu ng Diyos. Yung 5 senses, yung pang-6 ay blood, the life of the body, yung buhay,
siyang nagbibigay buhay, yung dugo, at ang pangpito ay yung utak, na dyan papasok yung kaalaman na mula sa Diyos. Kaya, kompletong 7 na espiritu na nasa tao, kaya tayo'y mga Diyos. Ngunit higit sa lahat, mayroong isang Diyos na tagalikha. At sa lahat ng mga Diyos, mga kapatid, mayroong pinakapanganay. Kung tayong lahat ay magkakapatid, kaya tayo'y mga anak ng Diyos. Ang tanong, sino yung panganay natin? Mga kapatid, yung panganay kasi posisyon po yan. Ibig sabihin, higit po yan sa lahat. Kaya, kung titingnan natin dito, mga kaibigan, mga taga-subaybay, kung ano yung hitsura ng divino gobyerno ng Diyos o kaharian ng Diyos, meron itong structure na mayroong uupo sa barangay, isang hari o reyna, mayroong uupo sa bawat lungsod o bayan o municipality o syudad, mayroong uupo sa probinsya na maghawak ng 5, 4 na bayan, 5, 6, 7 o hanggang 8 na bayan, yan ang provincial leader. Mayroong uupo sa bawat region, yung mga apostoles. Mayroong uupo din sa sentral, sa kabuuang pamunuan. Kaya kung titingnan natin yung mga tao, doon muna natin tingnan sa barangay level. Lahat ng mga tao doon magkakapatid, mga anak ng Diyos. Pero sino yung pinakapanganay ng barangay? Yung hari o reyna ng barangay. Ganon din. Sino yung pinakapanganay sa lungsod o municipality? Yung hari sa lungsod o reyna. Sino yung pinakapanganay sa probinsya? Yung provincial leader. Sino yung panganay sa buong region? Yung hari ng region. At sino yung pinakapanganay sa lahat ng mga panganay? Yung naupo sa central office. Yun ang ibig sabihin. Kung ayaw mong tanggapin na ikaw ay Diyos, ano ka? Di Satanas. Sinong nagpatunay? Yung anak ng Diyos. Si Kristo. Sinabi ni Panginoong Hesukristo, hindi ba nasusulat? Sapagkat kung anong nasusulat sa kasulatan yan ay totoo. Yung sinabi ni Kristo noon, na di ba nasusulat sa kasulatan na kayo'y mga Diyos? Isinulat din ni Haring David na ang mga tao, tayo'y mga Diyos sapagkat tayo'y mga anak ng kataas-taasan. Kung hindi natin paniwalaan na tayo'y Diyos, wala sa iyo yung 7 espiritu ng Diyos. Nasaan ba yung 7 espiritu ng Diyos sa tao? Nasa labas ba ng katawan? Nasa loob ng tao. Kaya wag nating isipin, wag nating pagbawalan na ang banal na espiritu ng Diyos ay hindi papasok sa tao. Nakapasok na nga kaya buhay tayo. Tapos, pagbawalan natin na ang espiritu ng Diyos ay hindi papasok sa katawan ng tao, samantalang tayo'y buhay ngayon sapagkat pumasok na sa ating katawan ang 7 na espiritu ng Diyos. Yan po mga kapatid, na tayo'y ganap na mga Diyos, pero higit sa lahat, mayroong isang Diyos sa lahat ng mga Diyos. Yung Diyos na lumikha sa lahat ng mga bagay. Meron ding katawan na kanyang pipiliin na siyang mamuno sa lahat ng mga Diyos. E ano siya? Kung ikaw ay Diyos. Bata nga, Diyos, kasi buhay. Ano pa kaya? Yung mga pamunuan. Kaya intindihin po natin ang mga bagay na ayon sa katotohanan para yun nga, hindi na malilito ang mga tao.
Pinapahayag na sa ating lahat kung ano ang totoo. Bakit pa tayo magkakakalito? Kung i-period natin ang isang bagay, yun nga, hindi mo na makikita kung ano ang kasunod sapagkat nag-period ka na eh. Mayroong kasunod. Anong kasunod? Yung kasunod na istorya. Yung istorya natin ngayon, mga kapatid, ganap na yung istorya ng last Adam na maging espiritu na magbibigay buhay. Mga kapatid, kung titingnan natin ang ating kalagayan ngayon bilang takapagmana ng kaharian ng Diyos, nasusulat na ang dugo at laman ay hindi makapagmana ng kaharian ng Diyos. Sapagkat ang may kasiraan ay hindi pwedeng magmamana ng walang kasiraan. Ano itong kaharian ng Diyos? Walang kasiraan. Everlasting. Yung dugo at laman ng may kasiraan, ibig sabihin, may hangganan, hindi yan pwedeng magiging tagapagmana. Kaya nga, ano yung laman at dugo na may kasiraan? Yun po ang laman na naaayon sa unang Adam na tagalupa. Kasi dalawang klase ang laman ayon sa banal na kasulatan. Susuriin po natin kung saan sa dalawa ang tunay na tagapagmana ng kaharian ng Diyos na walang kasiraan. Ang sabi na mayroong laman na nauukol sa lupa. Kasi galing ito sa lupa. At mayroong laman na nauukol sa langit. Isino yung unang laman na nauukol sa langit? Yung last Adam. Na yung comparison ng dalawang laman, yung unang Adam at last Adam, yung unang Adam, tagalupa. Yung last Adam o pangalawang Adam, yun ay tagalangit na bumaba sa lupa. Hindi po ako mahiyang sabihin sa lahat na ang nakaganap niyan, walang iba, si mahal na Hari Filimon Undo Priambo na siya. Ngayon, ano ang magiging destiny ng last Adam ayon sa panukala? Na ang huling Adam na mayroong laman na nauukol sa langit ay magiging espiritu na magbibigay buhay. Para matupad ang hula sa banal na kasulatan na darating ang panahon ng espiritu ng Diyos ay ibubuo sa lahat ng laman para yung laman na dati ay nauukol sa lupa na may kasiraan na pagmabuhusan ng Espiritu ng Diyos sa huling Adam ay magiging laman na nauukol sa langit na walang kasiraan. Yun lang ang tunay na tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Yun ang tagapagmana ng mataas na buhay tungo sa buhay na walang hanggan. Kasi maghahari, hindi lamang sa loob ng 1,000 taon, yun ang termino na pinagkaloob. Pero hindi ibig sabihin na ang Kristo maghahari ng 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, ay wala na. Ano po yan? Bilang palatandaan na yung tao ay mabuhay na bawat 1,000 taon. Kaya si Kristo kasama ang may mga laman na siya din ay may laman bilang panganay, maghari ng 1,000 taon pagkatapos ng 1,000 taon, tuloy-tuloy na sa mga taon na walang wakas. Kung sa Latin words pa, per omnia secula seculorum, in all throughout endless ages, hanggang sa mga panahon na walang wakas sapagkat ang kaharian ng Diyos ay walang wakas. Kaya programa ng Diyos na magbibigay siya buhay ng walang
wakas, everlasting life. Ano ang palatandaan na ipagkaloob na yan unti-unti sa mga tao na yung last Adam ay magiging espiritu at ang espiritu ng Diyos ibubuhos sa lahat ng mga laman. Na speaking of lahat ng mga laman, ilang tao, mga tao ba sa daigdig ngayon? 7 billion. Ibig bang sabihin, yung 7 billion ay bubuhusan ng banal na espiritu ng Diyos? Hindi. Kasi mayroong pattern na 2/3 ay mawawala. Yun ay mga katawan na aukol sa lupa. Yung 1/3 ang maiiwan. Yun ang mga katawan na magiging nauukol na sa langit, tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Yun lang ang mabubuhusan ng banal na espiritu ng Diyos. Kung bawat isa sa atin mabuhusan ng banal na espiritu ng Diyos, kung tunay na ikaw ay mayroong banal na espiritu ng Diyos, at yung kapwa-tao natin ay mayroong banal na espiritu ng Diyos, bakit kailangan mo pang sirain yung tao na yan? Sa aking opinion, ayon sa banal na kasulatan, ang bunga ng banal na espiritu ng Diyos ay mahinahon yung tao, mapagpakumbaba, mapagmahal. Hindi yan maninirang puri. So, ibig sabihin, yung tao na hindi pagganap na buhusan ng banal na espiritu ng Diyos, yung kaisipan niyan ay nauukol pa sa lupa na panay paninira sa kapwa. Pero yung mga pinagkalooban ng Diyos ay kailangan maging mahinahon. Kaya mga kapatid, sa kaharian ng Diyos, yung pinagkalooban, kung ano man yung mga salita na naririnig natin mula sa ibang tao, ay huwag po nating intindihin yan. Sapagkat hindi pa sila ganap na nabuhusan ng banal na espiritu ng Diyos. At dalawang klase lang ang espiritu. Espiritong masama na galing din sa Diyos na ipapasok sa tao. Kaya masama mag-isip, masama magsalita. At mayroong mabuting espiritu na galing sa Diyos na papasok din sa tao. Para lahat ng mga napagbuhusan ng banal na espiritu ng Diyos magiging isang katawan ni Kristo tungo sa kapayapaan sa buong mundo. Para ang Diyos ay makapaghari na payapa, ganap na yung mga anak ng Diyos na tunay na mga anak ng Jerusalem na mapagmahal ng kapayapaan. Kaya mga kapatid, ang panahon natin ngayon ay unti-unting babaguhin ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Ngunit kung babaguhin man ang lahat ng mga bagay, ay talagang magkakaroon din ng mga hindi pagkaunawaan sa ibang mga bagay sapagkat lalong-lalo na kung ang sarili lamang nilang tinitingnan, sariling panukala at hindi panukala ng Diyos. Kaya itong kaharian ng Diyos, hindi ito sariling panukala na pag tayo'y iluklok sa isang posisyon ay sariling kagustuhan ang masusunod. Na lahat ng mga manunungkulan sa kaharian ng Diyos bilang mga opisyalis sa kaharian ng Diyos, tayo'y instrumento lamang na pagdadaluyan ng kanyang kapangyarihan tungo sa kapayapaan. Pagdadaluyan ng kanyang kaalaman para ipangaral natin kung ano nga ba ang mga lihim ng Diyos. Na yung lihim ng Diyos, bansang Pilipinas ang kanyang pinili dito sa bansa na itatab ang the kingdom of God. Ito yung kaharian ng Diyos sa bagong Jerusalem, sa bagong panahon. Ito yung magbabago
sa lahat ng mga bagay. Kaya kung ang tao ay nasa kay Kristo na, siya ay hindi na dating nilalang o lumang nilalang. Siya ay bagong nilalang. Kaya tungo sa pagbabago, mag-adjust din tayo kung ano man yung mga pagbabago na ipagkaloob ng Diyos. Unang-una dito sa bansang Pilipinas. Nababaguhin niya ang anyo ng Pilipinas na yung wala ng kahirapan. Kaya nga, pinagkaloob sa atin yung deuterium. Now, speaking of deuterium, mga kapatid, maraming mga tao ngayon ang naninira sa programa ng ating dakilang guro, mahal na Haring Philemon Undok Riam. Ayon sa kanila, sabi-sabi na expire na daw yung programa ni mahal na Hari, lalong-lalo na 2 company. Isang kamalian po yun, mga kapatid. Kaya nga doon na sila pumasok sa ibang mga programa. Walang ibang original proponent ang deuterium sa Pilipinas sapagkat ang deuterium ay dagdag sa kaharian ng Diyos. Walang ibang proponent si mahal na Hari Philemon Undok Riam Bonanza. Other than that, copy-copy na lang yan. Kaya kami nananatili sa kanyang programa sapagkat ang kanyang programa ay tunay, totoo, na galing sa Diyos. Kaya ganyan, mga kapatid, hold on po tayo na kung maraming magsasabi, meron na kaming financier. Hindi salamat. Kung meron na kayong financier sa deuterium, bakit inyo ginagawa kaagad yung Project Deuterium? Para matulungan nyo yung tao, mga tao. Ang bawat hakbang sa programang deuterium, mga kapatid, ay may takdang panahon. Hindi po yan maitayo kaagad kung walang mga tamang dokumento na dapat mong i-present sa gobyerno para aprubahan ng gobyerno. Kung sabihin mo lang, kami proponent, wala ka namang mga tamang dokumento na ipapakita doon sa pamunuan ngayon. Hanggang doon na lang. Kaya sa deuterium, mga deuterium beneficiaries, wag po kayong mag-alala, ay tinatrabaho po talaga yung sinasabi kong mga kaukulang dokumento. Hindi ko na lang babanggitin anong klaseng dokumento yan para i-present sa gobyerno natin, hindi lamang sa lokal, maging sa nasyonal, pagdating ng tamang panahon na pag yun po ay matatapos na agad. Kaya ganyan, wag po tayong mawawalan ng pag-asa sapagkat lahat ng mga panukala ng Diyos, mga kapatid, ay bigyan po yan ng katuparan. Marami pa sana tayong pag-uusapan tungkol dito sa kaharian ng Diyos, kung ano mga bagay na mga darating, lalong-lalo na ang sentro ng deuterium. Kaya sabi nila, bakit silent ang deuterium? Kasi tapos na yung listing natin, siyempre, hindi pa natin pwedeng ipakita kagad yung mga kaukulang papilis kung hindi pa ito tapos. Kaya may gumagawa na po, mga kapatid. Kaya maraming salamat sa ating mga nagsubaybay. Salamat sa ating mga nag-sponsor, no? On behalf sa Region 2, ng ating mga nag-sponsor, Reyna Shirley Del Rosario na ngayon nandyan sa United Kingdom. Kumusta po kayo, Reyna? Anon din ang ating Prinsesa Claribel Baltasar na nasa Kuwait sa Middle East. Kumusta? Salamat sa inyo. Patuloy na pag-sponsor para tuloy-tuloy ang ating programa dito sa The Voice of the Pitan, TXPD,
sa programang Consumatum Est. Para sa bawat galaw ng panahon, maipahayag natin sa mga tao kung ano na nga ba ang mga panukala ng Diyos para sa bansang Pilipinas. Sa gitna ng mga kaguluhan ngayon sa ating bansang Pilipinas, ay huwag po tayong mawala ng pag-asa sapagkat ang ating panahon ngayon sa 5 presidente ayon sa propesiya, ayon sa patunay din ng aming dakilang guro, ay guided po yan ng banal na Espiritu ng Diyos. Na sa kanilang panahon ay diyan ipagkaloob yung langis sa propesiya na sa aktual ay ang deuterium. Kaya hintayin lang po natin, huwag tayong magmamadali sapagkat ayaw po ng Diyos sa mga nagmamadali. Lahat ng mga bagay ay may sukat. Kaya dito na lang po muna sa buong puwersa ng kaharian ng Diyos, sa ngalan ni Manari Pilimon Umdo Priam Bonanza, sa ngalan ng ating Mala Prinsipe Rocky Riam Bonanza, at sa aking mga kasamahan sa Region 2, ang mga provincial leaders natin dyan na nananatili sa protocol ng kaharian ng Diyos, sa Divino Gobyerno ng Diyos. Tuloy-tuloy lang tayo. Huwag tayong magpa-apekto sa mga iba na pumasok dyan sa Region 2. Tuloy-tuloy lang tayo. Hayaan lang natin na kung sino man yung aalis sa protocol ng Divino Gobyerno ng Diyos. Karapatan nilang mamili kung saan sila. Kaya ito po yung lingkod, Edgar Palor Ligotom, live mula dito sa DXPD, The Voice of the Pitan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Isang mapagpalang araw at oras sa ating lahat. Mapasa atin nawa yung tunay na kapayapaan ng Diyos bilang mga tunay na mga anak ng bagong Jerusalem na pundasyon ng kapayapaan. Maraming salamat at magandang buhay sa ating lahat. Ibalik po natin sa ating angkurman, si Haring Primo Prosiso. Maraming salamat, Hari. Daghang salamat, Hari Edgar. Mga igso, no, mga kato ang ating taga-pamumulong sa ating oras ngayon, no? May oras pa naman tayo, konti, may igsoon. So, tinaw kayo, may igsoon, no? Napakanindot kung ito man ay ating maintindihan at ating maunawaan po ang aral ng Kingdom of God. Hindi man, mga igso, no? Hindi naman ito hirap intindihin, unawain. Nasa atin po yun. Ang pag-intindi sa aral ng Kingdom of God, napakaganda. No? Maukato ang kasaysayan, kahulugan sa kaharian ng Diyos na nanggaling doon sa Jerusalem. Na ngayon ay dito na sa ating bansang Pilipinas, may igsoon, na itayo ang kaharian ng Diyos. Na dating ay nandoon sa Jerusalem, sa Israel, na tinukod ni Jesucristo. May igsoon, no? Na yun ay, si Jesucristo ay pinatay siya sa Israel at nga naayon sa Mateo 21, 42-43, gihatag ngadto sa kanasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. So, ngayon, ito po ay pinagtibay sa aming mahal na magtuturo sa kaharian ng Diyos. Na dito sa bansang Pilipinas na itayo ang kaharian ng Diyos na kinuha galing sa Jerusalem, sa Israel, at binigay sa sambansa. May igsoon. Kaharian ng Diyos na nagapamatuod dinhi sa atong nasud sa Pilipinas. At adunay 12 ka testamento nga nagapamatuod, nagapahimutan nga naa dinhi sa atong nasud
sa Pilipinas. Kung mubasa kita sa Biblia, atong ipaom sa mga lihok sa kalibutan o ato usab tan-awon ang mga nangaging mga kasaysayan, mga kaigsuunan. Na aron matugkad nato nga ang Pilipinas mao ang bag-ong Jerusalem, mga igsuon, no? Ayan. Hindi na tayo maniwala pa na nasa langit, no? Di na tamo kuan mo kanauban mo sangyaw nga ang gingharian to sa langit to sa kapunaw-punawan. Wala may isuon. Naana sa atong nasod sa Pilipinas, yuta. Mabulahan pa nga tayo, no? May isuon, masaya pa nga, malipay ta kay naa din sa atong nasod sa Pilipinas. Ipahimutang ang gingharian sa Dios. Kay kung nandun pa yan sa langit, sa taas, kapunaw-punawan, mahal siguro pamasahin, may isuon. No? Kay sa jet pa lang, kahit nga din sa ating bansa, sa Pilipinas, Mindanao, Manila, mahal pamasahe. Ay, kung nandoon ang kaharian ng Diyos sa langit, mas lalo mahal ng pamasahe. Bakit? Wala sanang pamasahe kung ang mga ngaral, ang gisangyawan, kanto mga espiritu. Wala sanang pamasahe. Ay, sa man na, nga ang gisangyawan, mga buhi man, kaya aron maluwas, kita man buhi, may luwason, di man tong mga espiritu, di man tong kantong mga patay sa minteryo ang gisangyawan, dili man, kanima mga buhi ang sangyawan, kaya mo may luwason, karon kung maluwas na, dalon sa langit, dili, dinhira sa atong nasod sa Pilipinas, ang Pinoy-anan sa Diyos, may igsoon, no? O wala na tayo oras, ako'y magpasalamat sa ating mahal na hari, Supreme King Pilimon, Undok Riambunansa, sa gihatag niya pong mga aral sa amin. Ang aral niya po sa amin, mao po na amo nga isangyaw sa mga katawhan. Wala kini sobra nga pagsangyaw, wala na mo pud ni kuhai, wa pud namo ni dugangi, may iso, no? Daghang kayong salamat o magpasalamat usab kami, ako sa among pinakamahal na presidente sa Kingdom of God, na si mahal na Prince Rocky Y. Riambunansa. Salamat. O salamat usab sa mga anak ni mahal na hari o sa mga nanay, no? Maayong udto kanatong tanan. Mabuhay Kingdom of God o mabuhay Pilipinas. Daghang salamat.